Ayun, live po tayo. So ito, magandang hapon po ano, sa mga kababayan po nating mga Pilipino na kung saan is naabot po ng video po natin. So ito, ini-encourage ko po yung lahat. Ano po, na sana po buksan po ninyo ang inyong mga Facebook. Ano po, dahil ito, napakaganda po ng pag-usapan po natin. Ako po talagang minsan naisip po natin na parang ayaw na ho nating mag-live. Ano po, hindi na po natin sana gagawin ito. Itong dating ginagawa po natin dahil nakikita po natin na talagang nakakasama po ng loob, no? Dahil po dito sa nakikita po natin nangyayari sa bansa po natin. Isipin po ninyo, nakikita po natin na napakahirap na nga po ng buhay, no? Napakahirap na po ng buhay, wala na pong hanap buhay yung mga kababayan po natin. Pagkatapos ito, yung mga local governments po natin, yung mga LGUs po natin, naghihigpit sa bawat bayan, ano po. So ito nga ang sinasabi po natin, kaya po natin ginagawa po ito dahil ito nga sinasabi po natin yung nakikita po natin sa mga bayan-bayan, ano po, at yung hinaing ng mga kababayan po nating mga Pilipino. Dahil una po dito, ito nga itong lockdown na hindi maalis-alis dito sa bansa po natin. Pagkatapos, yung mga kapatid po nating mga mahihirap, wala pong trabaho, wala pong hanap buhay. Tapos yung kanila pang mga pang-araw-araw, mga pantawid gutom po dito, halos sumasakto lang. At kasama na po dito yung edukasyon, ano po, talagang hindi ko po maubos maisip kung ba't po nagkakaganito ang bansa po natin, ano po. Kaya ang sinasabi ko po dito sa mga kababayan po natin, particular po dito itong mga advisor po ng ating Presidente Duterte. Ang pinapakiusap ko lang, ano po, pinapakiusap ko lang sa mga kababayan po natin, particular dito sa mga malalapit kay Presidente Duterte, sa mga advisor ni Presidente, sana po ipakita po natin yung malasakit po natin na hindi yung kanya-kanya pong diskarte kayo, kanya-kanyang sip-sip kayo dito porque advisor ka ni Presidente Duterte kung ano may isip-sip po dito. Sana po tignan po nating mabuti. Ano po, alam po ninyo yung kinakarap ng bansang ito, hindi lamang po dito sa Nueva Ecija. Ito po ay pambansang problema po ng bansa po natin, ng bansang Pilipinas. Kaya ito nga, nawawalan na po tayo ng gana, ayaw na po sana nating mag-live. Kaya lang po, kung hindi po natin gagawin ito, sino pong gagawa po nito? Sinasabi po ng ilan, anong pakialam mo dyan? Kahit maggagawa ka dyan, hindi ka pakikinggan ng gobyerno. Ako po, pakinggan po tayo ng gobyerno o hindi, okay lang po sa atin. Basta ang purpose po natin dito, may parating po natin sa gobyerno po natin, sa ating presidente, ano po, itong hinaing ng mga kabayan po nating mga Pilipino. Na talagang alam naman po natin, alam po ninyo, itong mga crisis na nangyayari dito sa bansa po natin, nagawa po ni COVID, lahat po ito may solusyon. Ano po? Ang unang topic po kasi natin dito, ano po, nakikita po natin, itong kaliwat kanan po ng rally ng mga magulang, tinututulan po nila itong ginagawang recruitment, ano po, recruitment ng CPP and PNDF, ano po. May solusyon po dito. Hindi po natin kailangan magtutuwad po dito, mag-rally po tayo dyan, mag-rally po tayo dito. Hindi po natin kailangan yon, ano po. May solusyon po dito. Napakadali lang po ng solusyon. Kung ito po ay i-adapt, kung ito po ay gugustuhin po ng gobyerno po natin. Pangalawa, itong walang katapusang lockdown dito sa bansang Pilipinas, ano po? Sinasabi po ng gobyerno po natin, wala nang pera, wala nang pondo. Dahil ito, yung unang ayuda, pangalawang ayuda, pangatlong ayuda, etc. Pinoproblema ng ating presidente yung pondo, yung budget. Kung saan na naman kukunin dahil ito pinag-uusapan na naman. Yung panibago na naman, nagginawa po ng WHO na naman po ito. Na virus na naman po kuno, nagaling daw po sa United Kingdom. Ano po? Alam po ninyo, may solusyon. Hindi natin kailangang umutang. Hindi kailangang umutang ng bansang ito ng pera para tustusan yung pangangailangan po ng mga Pilipino. May solusyon po at may paraan po ito. Napakabilis lang. Kung ito'y gagawin po ng gobyerno po natin. Pangatlo, ano po? Itong peace talk na walang katapusang peace talk na alam naman po natin na isang kalokohan lang, ano? Isang kalokohan lang itong peace talk po na ito, ano? Na talagang alam naman po natin kung anong kanilang hangarin po dito. Uto-uto na lang po yung gobyerno po natin, uto-uto na lang po tayo dito kung tayo po paniwalaan po natin, kung tayo may makikipag-usap dito sa mga may katok na itong sa ulo itong mga CPP, hindi po na ito. Pang-apat po na pag-usapan po natin, itong pinag-usapan na po nila kung ano pong gagawin po nila, itong virus na darating.
May mga paraan po dito, may mga solusyon po dito. Ngayon, ang sinasabi po natin, sasabihin po natin, yung ating, based on my opinion lang, ano po, and my personal knowledge, ano po, regarding po sa mga problema po ito, may mga solusyon po lahat po dito. Ang nagiging problema po natin, tayo po ay binubuo po ng 43,000 na mga barangay sa buong Pilipinas. At kung hindi po ako nagkakamali, binubuo po tayo ng mga 1,700 more than na municipalities sa buong Pilipinas. Ano po? So, ganito po yun. Ipapakita ko po sa inyo, ano po? Ito po yung opinion po natin. At napakaganda naman talaga. Instead po na gastusin, gamitin po ng pamahalaan po natin dito sa kung saan mga bagay-bagay ano po na sinasabi po nila itutulong sa mga kababayan po nating mahirap. Unang pinag-usapan po natin po dito yung mga kababayan po natin, rally dito, rally doon, di ba? Napakadami po dito, hindi po natin alam kung ito mga talagang mga magulang, itong nagrarally po na ito, or mga miyembro po ng CPP, NPA, NDF ito mga nagrarally po na ito, hindi po natin alam. So, number 1 po, ang pinoproblema po ng bansang ito, itong pondo, yung budget. Po, itong budget po natin, wala ng pera. So, ang number 1 po na solusyon po dito po sa para po maibsan, matapos itong problema po ng gobyerno po natin, dito sa problema po sa CPP, NPND po na ito, dahil mga magulang na po kuno, kung sino-sino nagrarally po dito, tinututulan po nila yung malawakang recruitment ng CPP, NPA, NDF. Ganito po yon. Number 1 po, kung ang Department of Interior and Local Government po natin gagawin itong mga hakbangin po na ito, na sinabi na rin po ito ni President Duterte noon pang-una na pinag-uusapan at pinag-aaralan, baka pwedeng i-apply sa mga barangays. Kasi po ganito po yon, ang sweldo po ng mga barangay tanod po natin ngayon, ano po, sweldo po nila, dun po kasi sa may lugar sa Nueva Ecija, parang 1,500 sa every 3 months, parang 500 or 400 po isang buwan. Ano po? Okay. Sa loob ng isang buwan, naka 400 po yung sweldo. Pagkatapos po, ang kanila pong mga duty po dito, parang 12 oras o 8 oras, at ang kanila pong mga armas po dito ay mga batuta. Di ba? So, itong mga CPP, NPA, NDF, ang mga armas po nito, AK-47, M14, M16, high powered. At kumpleto po ng supply, gamot, kung ano pong mga miscellaneous, sila po yung mga kompleto. Na ito ay isinusupply ng kanilang mga financier at alam naman po natin na ito po kung sino-sino yung nasa likod po ng CPP, NPA, NDF po na ito. Ano po? Mga big time, mga congressman, mga senador, ano po? Mga business politician ang nasa likod po nito. So ngayon, bakit magsasakripisyo si barangay captain, si barangay tanod, si konsyal dahil po sa kakaparanggot po ng sweldo ni barangay tanod partikular, ano po? Pag dumating po yung pulis, yung sundalo, yung mga military, doon sa isang barangay, ang hinahanap po nila po dito, pinagtatanungan po nila dito is yung mga, number 1 po dito, yung kapitan, tapos po yung mga barangay tanod. Di ba? Itong mga barangay tanod po na ito, sila po yung parang mga pulis po natin sa bawat baryo. So, ngayon, tatanungin ni General, tatanungin ni Major, tatanungin ni Colonel, si Kapitan, si Barangay Captain, si Barangay Tanod, kung meron silang mga nakita na pag-alagalang mga CPP, NPA doon sa lugar nila, o may makita ba kayong mga kampo dyan sa inyong mga lugar. Kung ikaw ay tatanungin ko, kapatid, ano po, kung nanonood ka, tatanungin kita, 400 ang sweldo mo. Ha? Isasakripisyo mo ba yung buhay mo? Sasabihin mo ba yung totoo? Dahil alam naman po natin na kapag tayo po ay nakapagsalita against CPP, NPA, ND po na ito, papatayin ka. Siyempre, hindi po magsasalita si Barangay Tanod na sumasahod po ng 400 na wala na pong benepisyo na ang armas ay batuta lang against po sa M16 o 60 caliber ng CPP, NPA. So, kung ang gobyerno po natin i-upgrade ano po, yung bawat barangay po natin, i-upgrade po natin yung kanilang kagamitan instead po na batuta, bigyan po natin ng armas, mga baril. Tapos po yung sweldo po nila, siguro baka isama na rin po natin yung pre-education insurances ng kanilang mga pamilya. O sige, sabihin na po natin, 3,000 yung sweldo ni Barangay Tanod. Naka-insured yung anak niya, pati naka-scholar pa, pagkatapos may mga pabigas, etc. Sabihin na po natin parang government employees. Ano po? Okay.
Natapos po ito. Dumating ulit ngayon yung mga opisyalis po ng mga pulis at mga sundalo po natin. Nagtanong po sila ngayon kung meron silang nakitang mga kampo or mga MPA or mga namumugad sa bundok. 101% maniwala po kayo sa akin. Ano po? Mas mabilis pa ho sa alas 4. Ituturo po ni barangay captain, ituturo po ni barangay tanod yung kuta at kung sino-sino yung mga tao na nagkakampo o nagre-recruit ng mga kabataan sa kanila pong lugar. Yan po yung sinasabi natin. Ito po yung pinaka-the best, pinaka-maganda pong solusyon. Ano po? Dahil alam po ninyo, hindi makakapag-establish ng groups itong mga terorista pong ito sa bayan. Hindi po. Mag-uumpisa po yan sa mga liblib na lugar. Pupunta po ito sa mga barabarangay. Ano po? Doon po sila kukunin po nila yung kahinaan ng mga kababayan po nating mga Pilipino. Kaya ito po yung sinasabi natin, kung ito po ay i-implement, pag-aaralan po ng gobyerno po natin, napaka-the best po ito. Kaysa po sayangin po ng gobyerno po natin, sayangin po yung pondok, kung saan-saan po nila ano pong mga programa po ng gobyerno po natin na ginagawa lang po nilang kurakot. Ano po? Ito pong special amelioration programs, hindi po dapat ito ginagawa, hindi po dapat ito pinag-aaksayan ng pondo ng gobyerno po natin. Bakit po? Kasi ginagawa lamang po nating tamad. Ano po? Yung iba, tama po yun. Kaso ang nagiging problema po dito, yung talagang beneficiaries po ng SAP, hindi po nabibigyan at hindi po talaga sila nakukuha. Pinipili ni Kapitan, pinipili ni Mayor ang kanilang mga binibigyan, mga kakilala, kamag-anak at malalapit po sa kanila. So ito po yung sinasabi po natin. Instead na ipamigay po natin yung 4 piece, ano po, yung pamigay ng SAP po na ito dahil kinukurakot lang po nila, bakit hindi po natin pag-isipan? No? Hindi po napag-isipan itong sinasabi po natin na ito po talaga ay, isipin po ninyo ha, kung ito ay in-upgrade ng gobyerno po natin, yung 43,000 na mga barangay sa buong Pilipinas, hindi na po mag-establish ng grupo, hindi na po mamumugad kung saan-saan mga barangay sa lugar ng Pilipinas itong mga terorista po ito. Maniwala po kayo sa akin. 100% po ito. Pangalawa, ano po, itong wala pong katapusan na lockdown dito sa bansa po natin. Mayroon na pong pag-aaral ang iba't ibang bansa po dito, mga espesyalistang doktor na sila na po mismo ang nagsasabi, ano po, na talagang ito pong dumapo ika nila na virus sa bansang ito, sa mundong ito po hindi po virus, ito po ay bakterya na pinasosyal lang po nila, na ubot-sipon, na simpleng gamutan lang na pinahirap po nila. Bakit po natin sinasabing pinahirap? Kapag ikaw ay biktima po ng COVID na sinasabi po nila, lahat po ng PPE ng doktor, babayaran mo lahat ito, kung ilang araw ka sa ospital, babayaran mo po lahat. So, ganyan po sila katindiho dito. Wala silang inisip po dito, kundi yung pagkakapirahan po nila. Bakit po natin nasabi ito? Isipin po nyo dito, pag may COVID ka, napakalaki po ng gastos. Bakit? Napakatindiho ng kanila pong mga komisyon sa PhilHealth. Itong mga doktor po na ito, itong ospital po na ito, lahat po sila kumita po dito. Kaya ayaw po nilang mawala, ayaw po nilang alisin yung COVID dito sa bansang Pilipinas dahil mawawala po yung kanilang palabigasan, yung kanilang pong mga kurakot. Alam po ninyo, ito nga po, ito hinahamon ko po kayo. Ano po? Si Madam Edith na nasa siswatsing, mabuhay ka, salamat sa panonood. Alam po ninyo, sa mga kababayan po natin, magising na po tayo. Mag-isip-isip po tayo. Isipin nyo po dito, ni isang senador, congressman, gobernador po dito, wala pong isang nakapagrekomenda sa presidente. Wala pong nakapagbulong itong mga nasa likod ni President Duterte na malalapit sa kanya, yung kanyang mga advisor. Ni isa, wala pong nakaisip na baka pwedeng Mr. President sir, baka ho pwede nating pag-aralan, baka ho pwede nating gawin itong sinasabi ng palamulang vlogger na ito, or baka pwede ho nating pag-aralan dahil ito po talagang may mga doktor, iba't ibang doktor po dito nagpapatunay na ito po hindi COVID, ito po ay virus. Sana mayroon po ganun, mga senador, mga congressman, wala pong nakaisip po nito, ni isa man po sa kanila, na i-recommenda man lang kay Tatay Digong, ano po, baka pwede po nating pag-aralan, dahil ang ginawa po ng Italian Ministry of Health, inotopsy po nila yung mga namatay na sinasabi pong COVID. Ano po? Pero ito po ay napatunayan po nila na hindi po COVID, kung hindi po ito ay bakterya. Ano po? COVID. Alam po ba ninyo kung ano po ibig sabihin? Ano po? Ito pong COVID po na ito. Ito po ay talagang mark po ito ng demonyo, 666. Ano po? Itong COVID po na ito, ang ibig sabihin po nito, Certificate of Vaccination Identity. Hindi po ito sakit. Ito po ay ginawa po nila ito para gusto nilang kontrolin yung population ng mundo. Kaya ang sinasabi po natin dito, ano? Kaya tayo po mga kababayan ko, mga Pilipino, pinagtutuon na po nilang pansin po itong vaccine na dumadarating, ganito, galing sa ganito, napakadelikado po. Ako po, hindi po ako nagsasabi po ng ano po dito. Nasa sa inyo po yon. Kayo na pong bahalang
maghusga po rito kung totoo o hindi yung sinasabi po natin. Ano po? Ito po, hindi po sa pilitan, ano? Kung sinasabi ko lang po sa inyo. Alam po ninyo, ang sinasabi ko, ang hamon ko po dito sa mga government official po natin, particular po dito sa Department of Health, ano po? At ibang government official pa ho natin. Ang hamon ko po is ganito. Magkaroon po ng live na autopsy, ano po, dito sa sinasabi po nila na mga namatay sa COVID-19. Ang hamon ko po is magkaroon po tayo ng pareho na autopsy po dito na nakaharap po sa media, live po, wala, no commercial break. Kasama po dito yung Department of Health. Isama na po natin dito yung Department of Justice. Saka po yung mga dalubhasang doktor dito po sa bansang Pilipinas. Isama po natin dito yung Supreme Court. Pagkatapos po, itong mga media, ano po, isama po natin. At isang doktor na hindi po, private doktor po ito na hindi po related sa gobyerno. I-autopsy po nila sa harapan po ng milyon-milyong mga Pilipino na naka-live. Wala pong commercial break. Ano po, para dito natin makikita kung totoo. Isama na rin po natin yung Public Attorney's Office po dito sa panguna po ng Presida Acosta. Ano po? Alam po ninyo, ito po yung sinasabi ko po na talagang napakabilis po ng solusyon. Kung gustong solusyonan ng gobyerno, pakinggan nyo yung sinasabi ko. At kapag napatunayan po natin na hindi po totoo yung lahat ng sinasabi po nila, lahat po ng doktor na nakaharap doon na sinasabi po nila, lahat po ng related doon sa namatay na sinasabi sa COVID-19, yung pasyente na napatunayan na walang COVID talaga at ito po talaga pinatay po nila, lahat ng doktor na nagsabi nun, patayin mismo doon sa oras po na yon. Kahit ako na hong papatay. Dahil ito talaga, masama na po yung loob po natin dahil kaibigan po natin, inubos, sinipon lang. Kinumpain po nila, ilang araw lang, namatay po sa ospital. Bakit po? Sinasaksakan po ulit po ng ibang gamot para mag-trigger po yung bakterya. O nga naman, pag nag-trigger po yung bakterya, sisirain yung utak mo, yung puso mo, yung lungs, yung liver mo, hindi ka na makahinga, kailangan mong i-ventilator. Dapat kang i-ventilator dahil nagtitrigger na po yung utak, nagkukulang po ng oxygen po yung utak po natin, kaya hindi po tayo makahinga. Yun po ang katotohanan. Ano po? Kaya nga po, ang sinasabi ko po dito, ayaw po nilang gawin ito dahil mapapahiya po sila ng todo-todo. Kayong mga nandyan, itong mga putang ina kung sino man po yung mga nagsasabi po ng COVID po na ito at ito pinakikiusap po natin. Partikular po dito kay Senator Bongo, ano po, sana po Mr. Bongo, ano? Sana huwag masayang yung boto namin sa iyo. Andiyan ka, malapit kay Presidente Duterte, kahit siya nagpupunta si Mr. President, nandun ka, kahit pumupunta siya sa mga sakuna, nandiyan ka, hindi ka naman driver, hindi ka bodyguard, hindi ka secretary, at hindi ka utusan, hindi ka messenger ni Tatay Digong. Ikaw ay senador ng bayan. So ito sinasabi na nga po natin, na ako hindi ko binabati ko si Senador Bongo. Dahil ito po, hindi po niya trabaho yung sundan si Digong kung saan magpunta. Hindi po natin binabati ko si Presidente. Dahil si President Duterte, saludo ako sa mama ko na ito. Ginagawa po niya ang kanyang trabaho. Hindi lang makapagsalita po yung mama. Dahil ito, nakapalibot yung demonyo sa palasyo, nakapalibot sa demonyo sa mamang pong ito. Pero pilit niya pong inaayos, pilit niya pong inaangat yung nag-iikahos, yung naghihingalong bansang Pilipinas. Ano po ganyan po katindi yung kanya pong trabaho. Kaya tulungan po natin, kaya po tayo nandito, sinasabi po natin ito. Yun po yung hamon ko po dito, hinahamon ko po yung itong mga ahensya ng gobyerno po natin na mag-conduct po dito ng autopsy. Sa sinasabi po nilang patay, makikita po natin kung talagang totoo na may COVID o wala. Isang private doktor na hindi related sa gobyerno, isama po natin dito sa pagkakandak ng autopsy para malaman po natin yung katotohanan. Pag hindi po totoo sinasabi nila, wala mismo patayin po natin yung doktor nagsasabi na may COVID. Yun po yun. Tapos pangatlo, ano po, itong hinihiling nitong mga CPP and PND po na ito na makipag-pistok sa gobyerno po natin. Loko-loko, siraulo na lang po yung gobyerno po natin kapag nakipag-usap tayo dito. Dahil si mismong President Duterte, sinabi niya po dito na walang pistok. Ano po? Walang pistok. Dahil ito po, alam naman po natin, sa mga nakarang administrasyon, nakipag-pistok po sila pero inaambos po nila yung mga sundalo at kapulisan po natin. So bakit tayo makipag-usap sa mga hayop na ito? Di ba? Panghuli po, sinasabi po nila, meron na naman daw pong virus na darating. Ito yung pinaghahandaan po nila, iniisip po nila. Itong mga putang inang hindi ho natin maisip, itong mga advisor ni President Duterte, ano? Ako hindi ko kayo binabatikos. Sana tingnan natin mabuti, ano? Yung, sa totoo lang po tayo. Alam po ninyo,
Kapag kasi naging pasyente ka ng COVID-19 o mga virus po na ito, pansinin po ninyo ha, doktor lang ang nakakapasok doon sa kwarto. Pinapalabas yung pamilya at yung doktor at pasyente lang po doon. Siyempre, di ba? Kaya nga ito ang payo ko po sa inyo, huwag po kayong aalis. Kung may na-hospital sa inyo, huwag niyong iiwanan yung inyong mga pasyente. Tanungin po ninyo kung ano yung mga gamot, kung ano yung sinasaksak ng mga putang inang doktor po na ito sa pamilya nyo na nasa ospital. Dahil hindi nyo malaman, baka ito sinasabi po nila na COVID na yung asawa mo, COVID na yung anak mo, COVID na yung nanay mo. Tingnan po ninyo kung ano yung isinasaksak ng doktor po na ito sa pamilya nyo. Huwag na po tayong papayag, huwag na tayong magpapaloko, huwag po tayong papayag, huwag natin iiwanan ang ating mga pamilya na nag-iisa sa loob ng kwarto. Tanungin po natin, ilista po natin yung mga itinuturok na gamot ng mga doktor po na ito. Baka mamaya, turukan po nila ng electromagnetic radiation yung asawa mo o yung nanay, tatay mo para mag-trigger yung bakterya na sanhi ng hirap kang huminga dahil po sa radiation. Yan po yung katotohanan. So ito ang nakakalungkot. Ano po? Parating daw po yung virus, pinaghahandahan po nila si virus na wala naman pong katotohanan. Galing daw sa UK, hindi po natin alam kung ito panibagong gastusin, panibago na namang kurakot ng mga utang ina tayong mga mandurugas dyan sa gobyerno. Si President Duterte nahihirapan harap ng pera, hanap ng paraan yung mama para maibsan, para maiangat yung bansa po natin. Hanap ng paraan yung mamang ito, pero ito namang mga putang ina mo yung na ina nyo na nandyan sa palasyo, nandyan nakapalibo sa kanya. Kapag dumating yung panahon, magugulat na lamang po kayo dito, bigla na lang pong lilitaw si dilubyo at kayong isa-isa na ho kayong mawawala po dito dahil hindi po ako nananakot po dito. Punong-puno na po yung mga Pilipino. Punong-puno na yung mga kababayan po natin. Bigla na lang po lilitaw itong tao po na ito. At darating po yung panahon, kahit presidente ka, vice president ka, gobernador, senador, congressman ka, kahit natapos na yung termino, darating yung panahon. Darating po yung time. Lilitisin ka ng gobyernong darating. Ang isa pang nakakalungkot po dito, pag-usapan po natin. Itong kondisyones ng gobyerno po natin, regarding po dito sa mga nakukumpiska, confiscated drugs in this country. Noon, sinasabi po nila, witness po yung PNP. Pagkatapos po yung PDEA. Public Accounts Office. Mga iba't ibang ahensya po ng gobyerno, kasama po yung media. Pag nakahuli po nila yung drugs, nakapublic po ito sa media, napapanood ng buong Pilipinas, buong mundo, susunugin po yung drugs. Wala na po tayong nakikitang ganon. Ang tanong is, saan dinadala ng PDEA yung mga drugs? Saan dinadala ng gobyernong ito yung mga nahuhuli ng drugs? Particular itong PNP, itong PDEA, dating po yung panahon. Huwag mo sabihing, natapos mo na yung termino bilang presidente, natapos mo na yung termino bilang senador, congressman, PDEA, NBI, lahat po dito haharap po kayo sa pag-uhukom. Lilitisin kayo ng gobyerno sa susunod na pagkakataon, sa susunod na gobyernong ito. Kahit wala ka na sa posisyon, tatanungin ng gobyerno saan mo dinala yung mga drugs na nakumpiska mo. Sino-sino yung nasa likod ng COVID-19? Sino-sino yung mga nasa likod ng corruption na ito dito sa bansang ito? Darating po tayo doon sa panahon po na yun. Darating po tayo sa punto po na yun. Wala kang ligtas. Kaya ito, sinasabi ko pa lang, ngayon pa lang, malapit nang dumating si dilubyo sa mundong ito, dito sa bansang ito. Kaya putang ina kayo, magtago na kayong lahat. Kayong mga mandurugas, wala na kayong ginawa kundi pagnakawan yung bansang ito, kundi patayin yung mga kababayan po nating mga negosyante, mga nagninegosyo ng payapa, mawawala kayong lahat. Huwag mo sabihing vice presidente ka, congressman, senador ka, lahat po dito hahanapin ng susunod na henerasyon. Sino-sino yung nasa likod ng pandarambong sa bansang ito. Huwag mo sabihing tapos ka na, matanda ka na, tapos na yung trabaho mo bilang government official. Hindi po. Lahat kayo dito
Putang ina kayo. Haharap kayo. Kung ano yung mga pinagagawa nyo sa bansang ito during your terms. As Secretary, Commissioner, President, Governor, Congressman, Vice President, kahit ano pong posisyon po dito. Darating po yung panahon po rin. So, yun po. Maraming salamat po. Maraming buhay. Sa totoo lang po talaga, nawawalan na po tayo ng ganang mag-vlog. Pero, sabi ko nga po, hindi po ako titigil. Kayong mga nagsasabi, marami pa tayong natatanggap. Pananakot po dito, mga death threat. Putang ina kayo, hindi ako natatakot sa inyo. Kahit saan tayo magkita. Siguraduhin nyo lang yung mga paninirang ginagawa, yung mga sinasabi nyo dito. Patunayan nyo, pag hindi nyo napatunayan, babalatan ko kayo ng buhay, putang ina kayo. Kahit sino pa kayo, wala akong kinatatakutan. Dahil, wala akong ginagarabyadong tao. Totoo lang yung sinasabi natin. Itong sinasabi po natin po na ito, maraming sinasabi sila, marami silang mga sinasabi sa atin na tayo daw po bayaran ng gobyernong ito, binabayaran ni Presidente Duterte. Ni Singkong Duling, hindi po ako tumatanggap po ng pera galing kay Presidente Duterte. Ito po ay kusang loob. Dahil ako po masaya bilang Pilipino, nagkaroon ako ng kagaya ni Presidente Duterte. Na talagang siya lang yung may tapang puso at malasakit. So ang naging problema lang po dito, binabati ko siya, pinagkakaisahan siya, pero pilit niyang inaangat sa kahirapan ng bansang ito. Pilit siyang humahanap ng solusyon para ma-resolve yung problema ng bansang ito. So yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po ay magsa-sign out na. Medyo gumagami namin. Magtatrabaho pa po tayo. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga kababayan ko. Particular po dito sa mga OFWs na po na nagtatrabaho sa iba't ibang panig po ng mundo. Counting tiis-tiis lang po tayo. Ano po? At saka po lahat ng mga kapatid po nating mga guardians sa buong mundo. Si General Banikid nga pala, sir, maraming salamat sa tiwala. PAM SG, ano po, lahat ng official, mga staff ng PAM SG Intelligence sa buong Pilipinas, maraming buhay po sa inyo, ano po, mga kapatid po natin, mga kaibigan po natin, mga retired, mga official, mga general, colonel, etc. Alam nyo kung sino-sino kayo. Hindi ko na po kailangang isa-isahin ko pa kayong banggitin kung sino-sino po kayo, no? So, Colonel De Guzman, mabuhay ka, salamat po sa inyo. At saka po itong si General Garcia, no? Saka po itong si Major Salazar, mga kaibigan po natin. At saka po nga pala, yung kaibigan nating magiting na lalaki, ito pong head po ng sa traffic checkpoint po dito sa Cabiao, ano po? Si Sir Jesse Dulay, mabuhay ka, salamat sa iyo. Sampu ng iyong mga kasamaan dyan, mag-ingat kayo palagi sa mga kababayan ko nating mga kapulisan na naka-duty sa oras po na ito. At saka pala si Sergeant sa Mesias, ano? Misayas ba yan? Si Sergeant Misayas po ng dito po sa kampo po dito sa Nueva Ecija. Nakalimutan ko na yung kampo niya. Kumain po sila kahapon, 10 ng kanyang mga kasamahan, yung kanya pong tropa ng mga sundalo, no? Kumain po sila nung sa araw sa Kabalen, chicken sa Sagapan branch. So mabuhay po kayo, salamat po sa inyong lahat. Sa mga kapatid po natin, kasama nating mga sundalo, mga military, mabuhay ka at salamat. Magsasign na po ako. At saka siyempre sa ating President Duterte, keep safe Mr. President Duterte, mag-ingat po kayo palagi. Nandito lang po kami, Tay Digong. Mabuhay ka.